Hebreo 9:23 ug 24. Thus it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with themselves with better sacrifices than this. For Christ right, but the heavenly things themselves has entered not into a sanctuary made with hands, a copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Hebreo 9:23 ug 24. Mao kana atong kitikson niya, no, sa ato ang tapos na atong pamalandungan. Welcome kita sa ato pagmamalandong Bible study on a lesson study on the words. Marathon lesson karon communion with God. I will Gospel sa Heptalo 2 edition kung 7 parts. Atong textual audio sa lid na ito nga presentation. O ito ang presentation sa live ato ang day review, week review o year review. So introduction start kita. I-pull down yung mga status bar, no, para makita ato ang pizza. So nahilom ato ang sounds, ato ang pizza February 18, Tuesday. Happy Tuesday mga hikalag mga kaigsunan. Sa ato ang February 18. So bantay panahon na dahil kita. Sa bantay panahon lokal kita, no, atong high nga temperature karon 31 degrees Celsius ang lowes nato 22 degrees Celsius, kaulapan nato cloudy. So ato ang galaw sa adlaw. Ato ang dawn ni atras ng dawn 5:34 AM. Ato ang sunrise sa kabuntagon 5:56 AM. Sunset nato 5:48 PM. Nag-stay pa, no. Ato ang jazz 6:09 PM. So sa atong alarm clock ang dawn ray na usab niatras ang dawn og
isa ka minuto, no? 5:34 ba to? O 5:34 ato ang zone. Sama na ang atong galaw sa adlaw, galaw sangin. On situation, 8 km per hour. 5, 5, 5, 5, 6. 5, 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 6. 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 5, 5, 5. Uy, balik 5 sa alas 4 ugma, no? Sa kadlawon. So human sa ato ang wind situation dili kita sa ato ang tide forecast, no? Sa ato ang low tide ug high tide. So sa Tuesday, no? February 18. Atong tide forecast, high tide, low tide, high tide, low tide. AM, PM, PM. So, sayo kay sa kabuntagon 1:57 AM. High tide siya 1.19 meters, 3.9 feet. Low tide sa kabuntagon 8 AM, 0.1 meters, 0.32 feet. High tide na po siya sa kahaponon alas 2:11 PM, 1.24 meters, 4.07 feet. Low tide siya sa kagabi on 8:30 PM, 0.9 meters, 0.29 feet. Mao ka na itong tide forecast. Lago kita balik sa ato ang hourly nga forecast, sa ato ang temperatura o precipitation. So ato ang high 31 degrees Celsius, ang lowest na to 22 degrees Celsius. Kaula pa na to cloudy. Karon 22 degrees Celsius kita. Ang sa alas 6, 22 degrees Celsius, alas 7, 23 degrees Celsius, alas 8, 25 degrees Celsius, alas 9, 7 degrees Celsius, alas 10, 29 degrees Celsius sa alas 10, o sa alas 11, alas 12, same precipitation 31 degrees Celsius, og managlahi sila sa precipitation. Sa alas 11, 40% precipitation. Sa alas 12, dako, no? 80% precipitation. Alauna, alas 2, same temperature, 29 degrees Celsius. Same precipitation, 80% precipitation. Sa alas 3 o alas 4, so sa alas 3 o alas 4, 28 degrees Celsius.
Ang precipitation sa alas 3, 70%. Alas 4, 40%. Alas 5, 27 degrees Celsius, naging precipitation rate 40%. O sa alas 6, 26 degrees, precipitation 20 lang percent, no? O sa alas 7 kagabi on 25 degrees Celsius, alas 8, alas 9, 29 degrees Celsius, alas 10, alas 11, alas 12, ala 1, 23 degrees Celsius sa katulog ko ni ana, no? Nga mga time. Sumano na ato ang bantay panahon nga lokal, no? Ato ang temperature nato nga update. Sa mag-asa na ba kita share line? Sa kantura lokal rato ang panahon. Gana kita sa maghahanay na kita kay malabatay appointment karon sa iyo. Welcome kita sa ato first quarter this year 2025 lesson 8 na kita karon, no? Ang title Prevail, Love and Define Providence. O ato pagatunan karon sa Tuesdays ang to love God. Ato ko higugmaon ang Ginoo, no? TLT, no? To love God. Ato ang Tuesdays Marathon karon LOD. So kung nakamo sa itong website nga spiritstarblogspot.com, narito yesterday's episode, no? Ang MP3 na ito nga Mondays lesson 8 Q1 ma-download diri na details diri para makato sa Dropbox ito mag-download, no? Para sa ato ang mga flash drive o Bluetooth speaker. So na kita linking diri Spotify account natin kung naka may mga Spotify, no? I-click ninyo na subscribe, follow, like, and share. Kung na po kita link sa YouTube na to nga account, i-click ninyo na kung naka mo YouTube account nga log in, no? Subscribe, follow, like, and share sa ato ang YouTube nga account. Nakita home para sa ato ang les. Welcome din kita sa ito ang paghanay sa February 18 Tuesday. Ato ang first part, mag-have Bible reading kita half chapter pero pa diin pasumpay kita, no, sa nang hibilin nga ato ang pagabasahon. Ang Colossians, no? Colossians 1 verse 16 to 29 na siya, no? O sa atong second part, atong desire, no? Sa it devotional, sa atong desire of ages, no? Bago na kita nga chapter 22 na kita, imprisonment and death. Sumubo ra kayo itong basahon karon kay duha ka paragraph sa DE 214.1 to DE 214.2. Pero ato na siyang ginoted, no, para may bawaan na po nato kana sa matapos ato ang chapter 22 nga imprisonment and death of John. Ang iyang summary pages niya DE 214.1 o padulong kana sa DE 224.1. So murag naganapulo ka mga pages, no? Sa basin napulo punta ka adlaw ana matapos nato, no, kay sa line by paragraph raman ta.
Sunod ato ang third part, devotional for all nato no, lest we forget. February 8, 10 kita itulan new life on the sanctuary part 5 nga sequel. Man atong mga devotional first, second, ug third nato nga part. Sunod mga Sabbath school nato nga part no, ato ang fourth, fifth ug sixth nato nga part. So, ato ang fourth part, sabat ko sa inverse, atong mga senior youth sa mga professional, atong first quarter, nga team renewing the mind, lesson 8 nato, nga series experiencing forgiveness o forgiveness lang kita sa inverse karon no. O gato pagatunan sa Tuesday ay alam nyo na, alam na natin, alam na ng lahat. In speak no, teksto kita. Tapos ato ang P-part sabat ko sa atong junior youth nga murag mahamtong ato first quarter in the place. Lesson 8 nato nga series 8S rating. O sa Tuesday pabasa dire James 1:13. Sa baskul laing kita sa ato ang mahamtong ang 6th part, ato ang first quarter nga team daga Laban Justice. Lesson 8 na nga series Free Will, Love and Divine Providence. So gato pagatunan sa Tuesday TLG no, TLG to love God. Sa mga kanatong mga hanay atong mga pagatunan o kinatong mga paghanay pagtuon gihatod kanato sa atong manubos nga atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth ang Power of 70 ang TMI, total members involvement, personal ministry accessibility ug ang lamp Legacy Missionary and Preachers ang kadtong Harvest 25 no. So ato pasalamatan atong magaham nga Dios nga nihatag sa kahigayonan nga padayon paghamtag maunandong sa iyang mabuluanon nga mga pulong, iyang pulong nga may gahom, iyang pulong atong kalan-on bread of life, atong living waters no, elimnon ug ang ato ang source of life, the God of love and justice. So ato siyang ibalik ang himaya ug tungog no, pasidungog sa atong magahong nga Dios sayang pagkamahigugmaon ug sa iyang pagkagamhanan no. So ato sad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan kay sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila ato ang mga please atong followers, likers, mga subscriber, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, mga kapianpi sa atong mga video link, makasave sa video, makareview sa atong mga video, makasubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, atong radio online, o ang ato ang podcast sa atong Spotify, o ang downloadable link na to nga MP3 files, diri sa ato ang website nga Star 2022.blogspot.com. Largo kita sa ato ang proseso nga live kita sa ato ang YouTube channel no. So subscribe, pa like and share sa atong account, nakapaskill diri sa atong image category ang Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make history, make play no, para makahistory ka na. O ato ang live time nato 10 a.m. to 12 over high noon. O human sa ato ang live, magapaminaw kita sa itong Doctrinaire Bible Study in the Air o ang mga listener na to nga napakita ng hibilin ang pagtuon subong
ang 3EBN, no? Ang sabi, Pastor G. Salcido ba to siya? Brother G. Salcido. Ang kadala sa ato ang series karon, no? Sa channel nga Journey to Sanctuary and Salvation. So human sa ato ang paglantaw sa ato ang mga listener, ang ato ang review, no? Osborne na siya, no? Offline prime time nato nga review. Nakita kahapon, no? 4 to 6 a.m. p.m. o niya sa kagabion nato 7 to 9, 9 to 11 p.m. Ato na siyang gikuano kay makuha man ng 7 to 9 sa ato ang Hope Channel, no? Kung wala Hope Channel, no? Pero man nga paghaman sa atong Hope Channel ang ato ang pag-review na pod, no? So man sa ato ang pag-review, ato ang YouTube Music na pod ato i-advertise, no? Podcast sa atong Spotify, add ang ato ang account, no, sa Spotify, Sir Sarcaster Podcast Channel. O sa ato ang YouTube Music, nakapaskil na siya diri, ano, sa atong email category. Add atong RSS, https://anchor.fm /d40 d42 e4 /podcast/RSS. Ayan na ma-add ang atong account sa ato ang YouTube Music, no? Kay kung di ka maumuad og RSS, no? Dito ra ka magsalig ra ka sa panghatag nga na sila gi kuan, no, nga mga English, no? Sumana ka na ato ang hanay og ang ato ang kanang mga proseso, no? Magsugod na kita para makasugod na kita. Unya dari pag kita mahuman, no? So kamo mag-ampok pagkamo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Kaya magampo na kita sa itong pasugod. Amahan namo nga na sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhiay imong gingharian, pagabuhaton unta ang kabuton din hisyuta maingon sa langit. Atagi mi karon sa pagkaon namo tagadlaw, pasaylo akan ng utang, kami nakasaylo man sa nakautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa nulay, kundi luwasa kami gikan sa dautan. Kay imo ang kingharian ug ang kahamaya hangtod sa kanturan. Amen. Yes, welcome na kita sa ato ang first part. Magasumpay na kitag baasa sa ato ang Bible reading, no? Nga half chapter sa Colossians 1. So ato nang basahon, no, ang iyang pagsumpay. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mabutang diha sa langit og dinhi sa yuta, makita og dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya o alang kaniya, amo na pasantok, no? Siya mao ang wala pa sa tanang mabutang o diha kaniya ang tanang butang gipakapot. Siya mao ang ulos lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa nga matay, aron nga diha sa tanang butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Kay diha kaniya nahimuot sa pagpuyo ang bug-os nga kinatibuk-an sa Dios. Pinagi kaniya nahimutok kini sa pagpasiguli nganha sa iyang kaugalingon sa tanang mabutang
sa kayutaan o sa kalangitan, og naghimo sa kadaitan pinaagi sa iyang dugo diha sa krus. Og kamo nga kaniadto nga nahimutang sa halayo og mga mabinatukon diha sa panghuna-huna nga naghimo sa madautang buhat. Karon iya nang napasig uli ngadto kaniya diya sa iyang tawhanong nga lawas pinaagi sa iyang kamatayon aron iya kamong ipaatubang nga binalaan og dili masaway og dili mabadlong diha sa iyang atubangan. Kung kamo magapadayon gayud sa pagtuo, dili matarog, malig-on, dili mubulag sa paglaom sa maayong balita nga inyong gipatalinghugan, nga gikawali ngadto sa tanang mga binuhat sa selong sa langit. O nga niini ako si Pablo nahimong ministro, gikalipay ko karon ang akong pag-antos tungod kaninyo og dinhi sa akong lawas. Gipuno ko ang makasakit nga nakulang sa mga pag-antos ni Kristo lamang nga sa iyang lawas nga mauang iglesia. Nga niini ako nahimong ministro sa mala sa Diyos ng katungdanan. Nga ipiyal ka na ko alang kaninyo aron sa pagpahayag sa hingpit nga pulong sa Diyos sa tinago nga nalilong sulod sa katuigan o sa mga kaliwatan apan karon gikapadayag ngadto sa iyang mga balaan. Gibutan sa Diyos ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayud sa kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mahintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang si Maya ay tinago dahil na gusto na kaninyo no. O paglaom sa himaya siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Alang nini ako nagapangabudlay nga nagapanlimbasog sumala sa iyang kusog. Sa iyang gipalihok ang makagagahom gayud sa sulod nako. Sumaga natong ibasa ang Colossians 1 verse 1 padulong na siya sa 29. Natapos na ito. Karon second part kita. Ato ang desire. Sa atong desire. Sa pages no. Pat ka duha ka paragraph. Ato basahon niya. Taod-taod no. Ato para yun nun. Bueno, sa pages na kita no. Magabasa kita duha ka paragraph ihang
mga teksto diri gospel naman ni siya, no? Nakuno sa Matthew 11, 1 to 11, Matthew 14, 1 to 11, Mark 6, verse 17 to 18, Sayok 7, verse 19 to 28. Kay katuning pagka priso pagkamatay ni John the Baptist, no? Mo siguro ning katong sayaw nga dalaga, no? Nga nalipay ang hari. So at masal John the Baptist had been first in heralding Christ's kingdom, and he was first also in suffering from the prayer of the wilderness and vast throng that had hung upon his work. He was now shut in by the walls of the dungeon cell. He had become a prisoner in the fortress of Herod Antipas in the territory of Jordan, which was under the dominion of Antipas, such of John. Ministry had been spent. Herod himself had listened to the preaching of the Baptist. And the Israelite king had trembled under the call of repentance. Herod burned John, knowing that he was a just man and a holy. And when he heard him, he did many things and heard him gladly. John dealt him faithfully, denouncing his and Ketos alliance with Herodias, his brother, his wife. For a time, Herod feebly sought to break the chain of the last and to ban him. But Herodias fastened him the more firmly in her toils and found revenge upon Baptist by inducing Herod to cast him into prison. The life of John had been one of active labor, and the gloom and inaction of his prison life weighed heavily upon him as week after week passed. Bringing no chance, despondency and doubt crept over him. His disciples did not forsake him. They brought them tidings on the work of Jesus and told how the people were flocking to him. But the question why is this new teacher was the Messiah had did nothing to effect John's release. Now, could he permit his faithful herald to be deprived and liberty and perhaps of life? So man itong ibasa atong bay naman sa chapter 22 nga imprisonment and death of John the Baptist. Lago kita devotional for all na to. Let's forget, basta malimutan your life on the sanctuary sequel number 5. Gamit ko na ito ng book, no? O kabo na to ang February 18.
So, ang key-text ato abalikon ang paasa, no? Sa Hebrew 9, 23-24. Thus it does necessary for the copies of the heavenly things to be purified with his rites, but the heavenly things themselves with greater sacrifices than this. For Christ had entered not into the sanctuary made with hands, a copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Sa Hebrew 9, 23-24. Given the importance of Daniel 8:14, teaching about the cleansing of the sanctuary, at the end of the 2,300 days, to shut door Adventism at isn't surprising that we find more than just Hiram, Edson, ORI Crozier, and F.B. Han concerned with the identity of the sanctuary and cleansing and with the happen of the completion of 2,300 day prophecy. Predical in mid-1845, graphically entitled Hope Within the Veil, and G.W. Pavey was stating in April 1845 that Christ had closed the work typified by the daily ministration previous the 10th day of the 7th month, and on the day went into the holiest of all. Phoebe also saw an interrelation between Daniel 8 and 14, Hebrew 9, 23-24, and Leviticus 16, and concluded that the most holy place of the heavenly sanctuary ended purification by Christ's blood and anti-pical day atonement. He believed in 1844, whereas Crozier and his friend regard the atonement and punish process that had begun on that date. It was Crozier understanding that would eventually find it was into Sabbatarian Adventism. Ellen White Harmon Elevation also touched upon the topic of the sanctuary in the early 1845. She reported during which she saw the Father's rise from the throne and in a flaming chariot go into the holy holies within the veil and sit down at the beginning of the second phase of Christ's heavenly ministry. Sumabasa siya sa AW or Silent White, page 55. While her vision harmonized with the Bible-based conclusion of Crozier, others, we must remember that he had no prominence of authority and Adventism at the time. She was physically unknown to the major player in the developing sanctuary theology. To them, she was merely a 17 years old girl claiming to have vision amidst the conflict voices of a shut door. Adventism literally overrun by a multitude of individuals claiming charismatic gift. So naipadasig today, thank you, Father, that you are willing to guide our minds as we seek knowledge of your great plan of redemption. Oh, thank you. Salamat ni siya, no? Ampo baka ni siya. Ama na kita sa mga devotional. Marago na kita mga sabat ko na kita.
Mana kita sa mga devotional ang first, second, ug third nato nga part. Mga Sabbath school kita atong 4th, 5th ug 6th nato nga part. Ang fourth part nato kay Tuesday kita bibo sila karon kung naano kay magsagol atong diskasan ug journalist. Kay Tuesday kita ato ang fourth part ang inverse inyo ito sa mga provisional thing was carter renewing the mind. Lesson 8 na to experiencing forgiveness. So, ay katapos ang forgiveness ang pagtuon. Mga teksto kita karon kaya nga to ang portion. Alam nyo na. Alam na natin, alam na ng lahat, no? Ang and speak. So, unsa bay alam? Mayog na ay application. Ma-download sa Play Store, no? I-download atong application sa Play Store. Sabbath School and PM. O niya. I-download, i-open. Makita to sa ato ang home, ang ato ang inverse. Kato nag side view nga tao, no? I-click ninyo to mo ato atong inverse. O niya, i-click dahil ninyo atong lesson 8, experiencing forgiveness sa Friday 15 to February 15 to February 21. So, mutunga dayon ang inspeak og kato ang tablitas nga heart. Tablitas nga heart. Yabo sa pulbos nga sudlanan. Tablitas nga heart. Basa dayon kita what relationship with the following verses. When Matthew 18. Ang Matthew 18, wala ba gini nabasa? No? Ato pabasahon nato ang kuan. Accessibility advocacy nga nindot magbasa sa ato ang Matthew 18. So mangita kita, no? Nga ilokit nato ang Matthew 18. O niya read aloud. Full volume. Matthew 18 ay mga gapula-pula diri nga color. Mamanisulti sa Ginoo, no? So maminaw kita sa Matthew 18 ato ang pabasahon nato ang application, no? So ato basahon, no? Matthew 18 accessibility advocacy read aloud, no? Sa ato ang chapter sa Matthew 18 magmubo raman to. Beto tanan. Ang bubo ra lagi siya, do na siya ay 35, no? Kama verses. Basing kaya ra na sa ato ang no? Jesus and his disciple ang title. So, ato ana sa pabasahon, no? Ato accessibility advocacy read aloud Matthew 18. Matthew 18. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Woe unto the world because of offenses, for it must needs be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh. Wherefore, if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee. It is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with 1 eye, rather than having 2 eyes to be cast into hell fire.
Take heed that ye despise not one of these little ones. For I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. For the Son of Man is come to save that which was lost. How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh that which is gone astray? And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Even so, it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out and found one of his fellow servants which owed him 100 pence, and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desirest me. Shouldst not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. You got a message from Health Center Sadungan Gulai.
You got a message from Health Center Sa Dungan Gulay. Sa mga katutong ibasa, no? Ang sa Matthew 18 nga naa dito akid sa ang labing dako unya kadto ang putla ko, no? Ang makaangin, no? Sa imuha nga maimperno ka putla ang panglas ang kadto ang serpent nga tampalasan. So ang duga nga forgiveness diri Psalms 32:1, how blessed is he whose transgression is forgiven, o sin is covered. So sa exceeding forgiveness daghay teksto Iyok 6:37, do not judge and you will not be judged, and not condemn and you will not be condemned, pardon and you will be pardoned. Manindot ang sa Iyok, no, nga dili ang una ang dili, no, adi nimo siya buhaton, dili ka maghusga, dili ka mag-judge, dili ka mangaway, dili ka mag sumay-sumay, no? Kanang sumay-sumay mo maura man na, no? Nag-judging ka. Kay way of pagtamay naman nimo, no? So dili ka mag-condemn, no? Ang gitudlo, pardon and you will be pardon, no? Kay usay samukan ka sa usa ka tawo unsa iyang gibuhat diha nga di ka ganahan, pero ang gitudlo sa toa, pardon, that you will be pardon, no? Wala ka tudloy nga mag-judge ka, mag-condemn ka, no? Pardon, Hinoo, no? Makapasaylo ka. What other verses promises come to mind in connection with the primary passage? Or journal review the verse you memorize. Sa Matthew 18, wala na ito sinadaghan o basa ang teksto, no? Napadre uban, kamanalay basa kay nagdali kita karon. Basta isa ka oras na itong mahimo karon, no, mo pause na bata kay maadto sa ato ang appointment. Murago kita sa ato ang fifth part kay humana kita sa atong end verse sa Cornerstone Connection kita. So gamay na lang ang nabili, no? Duha na lang na siya ka lesson nato ang Cornerstone Connection ug ato ang Sabbath School sa ato ang mga hamtong. Pero ipusan nato ni, no, ikon sa kay ginatay mga buluhaton, mag comfort comfort. At sa ipos
Yes, welcome back sa ato ang Cornerstone Connection. Ato ang Sabbath School sa atong mga junior youth nga marag mahantong, no? Ato first quarter and the place is an 8 na to Tesla 18. Okay, pabasa dire. Tuesday James 1:13. Tapos ako, no? Kaya matod pang Dante Villas nga kung magbasa daw ka mag-teksto, pwede ra daw kang Google, no? Oh, pwede ra kay kang Google. James 1:13. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot tempted with evil, and he himself tempt no one. Sumo ka na, no? Nga gipaklaro gid diri masa kini nga version napod sa NASB, oh. Let no one see when he is tempted. Kay nara pa yung makampo nga gusto sila nga daghay pagsulay nila, no? O nya moingon dahil ka nga sulayan ko sa Ginoo, no? I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and himself tempt no one. James 1:13. Ato basahan sa Bisaya, no? James 1:13. So, kabo na to ang James 1. James 1 verse 13. Ayaw ipaingon ni bisan kinsa nga diha sa nga siya pagatintalon, ako gitintal sa Dios. Kay ang Diyos dili arang matintal og dautan, og walay bisan kinsa nga iyang tintalon. Tintal man gud ang topic, no? Di man siya basta lang pagsulay, kundi tintal, no? So, mana nga i-out nimo sa topic, no? Ang Ginoo pag mingo ka nga mga tintal na, no? Kay mana itambag ni James, no? Ayaw kuno ipaingon, no? Ni bisan kinsa nga siya pagatintalon, o niya gitintal siya sa Diyos. Di ba? Kay ang maninintal ang sa Satan lagi maninintal, no? Ang kaaway kibali. Pero ang Ginoo di gud siya maninintal, no? Walay bisan kinsa nga iyang tintalon. Siya hinon mohatag sa balaod, ug ang himuon sa kaaway nga si Satan, tintalon kaniya nga lapason nimo ang balaod, di ba? So, ang maghatag sa balaod dili na siya maninintal, no? Kay mao naman na iyahang buhat, no? Nga mo pabarog siya balaod, og wala na siya trabaho nga tintalon pa niya nga masud sa laang sa iyang balaod, no? Pariha ato ang kang Daniel, no? Kang the deceived king si Darius nga
murag nadamay gihapon sa konselyo si Daniel, kay naaman to siya sa konselyo. O niya ang konselyo nga gihimo nga ilahang ipapasa sa hari kadtong walay laing pagasimbahon nga Diyos or Diyos sa isa ka bulan ba to 30 days no, ang hari lang. Kung makit-an ko no nga magaampo sa iyang balay, malabay sa lion dens no, gipirmahan man na ni kuan ni Darius II kay malipay lagi siya mo'y paga halang doon no, pero siya kabantay nga iyang sakop sa iyang konselyo nga si Daniel, ang iyang giampo ang iyang yung buhi og dalaygon nga Diyos no. Og nabiktima si Daniel pero wala man ti matawag nga pagtintal no, kay na deceive na limbungan no. Ang hari man siguro mo'y na tintal ato di ba, kay kasagaran tintal kanang pabor sa imuha no, so gipirmahan niya kay pabor sa iya ha, paga ampuan siya ray paga daigon. So mao lagi ng kanang misuse of free will ba no, nga may manggihitabo nga mga dili ka nais-nais tungod sa misuse of free will no, og na misuse sa paggamit sa free will sa usa ka hari, nadamay si Daniel. So ato na siyang basahon no, kaya na kita maglangan karon. Now this week last light quotation, when Jesus came to pay our penalty of humanity's sin, he had to give up some things. For instance, because Jesus never called on his awesome power to get him out of trouble. Not even he faced Satan himself. What does the plus light quotation tells you about how God the Father, Son, and the Holy Spirit love us? O kamoy answer na mga corner kay para ko na kita. Sabas ko na kita sumahamtong. Last na kita nga hugna. O niya, ga isa ka oras na, intermission na. Kao na pod. Ang makapamahaw no, sa ato acting pamahaw. Makapamahaw. Resist no. Ang maka-resist. Kadang nagikibalik kay budget ba no. Resist kay kaon ra bagay ato ang kuan no. Pangsuko sa health no. Ang makapaniud to no, sa ato ang tigpaniud to. O niya, resist na pod. Sa ato ang resist sa panihapon no. O resist o niya panihapon, ang makapanihapon sa paniutso, bantayanan may paniutso kay abnormal man gud na siya. Ako ban mga man siya saktong oras. O niya ang paniutso kay ikaw nalay magkaon kay utso ka. So sabayan nimo na ang nangaon sa normal nga oras, mag kuha ra kag baon, ibig sulod nimo to didto para sa paniutso nimo no. Kay mao lagi no, kung nakapanihapon na ka ang paniutso no. So dili siya pod maulahi ba nga ay pa pud ka magkaraka-karaka sa paniutso kay mautdan na pud ka. Mao na siya ang kuano ka. Kung unsay panahon sa imong family
nga ting pangaon kuha na kadiha, no? Pero kung na kay mga time nimo paniud sa paninoybi, di malahi na nimo, no? Mana siya nga sabay ka, no? So sa ato ang paniud so paninoybi unya ang pangatulog ato ang gatasing kapiying watering comfort no sa ato ang intermission. So intermission madiha ang pangaon kaon, no? Kaya pala yung pagkita sa itong kalan-on dire espirituhanon o gamiton na ato ang mga browser mga katab ato ang tab dire sa lesson. I-click ninyo i-browse ang sabat.school.adventist.io. Pakitaon ninyo itong libro nga God's Love and Justice. I-click to siya ug budisli itong ato ang mga lesson 1 taman sa lesson 13. I-click ninyo ang ato ang lesson 8, no? O niya kung magbasa na naka mobile view, no? Kaya naman po na siya ay wave view kung imong pilion desktop view, no? So pilion ninyo, pakitaon ninyo tong Tuesday, no, sa ubos. Kung i-click niyo ang lesson 8, makita na po ato ang heart nga color orange nga ulap. So welcome kita, ano man siya kanang simple lang, to love God ang ato ang topic, no? Kinahanglan pa ba na siya tapikan ang paghigugma sa Ginoo? Amo kay kinahanglan pa man niya tapikan. So ato ang to love God, the God is all powerful. Oy sumpay man dahil ni kuan pantokrator, no? Pantokrator kay ang God is all powerful does not mean he can do logically possible. Accordingly, God cannot causally determine that someone really love him. If he really doing something means to do something without being determined to do it, then by definition it's impossible to make someone really do something. In short, we have seen and must emphasize God cannot force anyone to love him. O ni palitan niya na ano nga pasantop nga he cannot force anyone to love him. Sa tungkuan nga he cannot force anyone to judgment, no? To punish, di ba? Karon dili na pud siya mamugos kung higugmaon siya, no? Mabay itong kalaban niya yung mga Pharisee sa dosyo sa justice, no? Kay wala magid niya gamitan og gahom nga bahigugma sila ni sa Ginoo, no? Wala magid niya gipugos, no? To love him for the moment it force. It's no longer love. Amo na, no? Nga kung naay force, dili na siya paghigugma, di ba? Mabayan ng na mga kuan sa pamilya nga murag force ra man na siya kay ang ilahang anak nila ilharang isabot sa katong iyahapong kumpari, no nga
Pagkadagko sa atong anak, ato sa siyang iminyo. Di ba? Hello? Di ba kita ang gugma ba? Medyo na force lang sa kanang maginikanan. Mo na usahay nga mag-run away, no? Kay napugos na naman. Cannot force. Kanto ba yung kuan? Kantong salida nga Titanic. Murag naman to issue ato nga na kuan ato ang itong laki ba nga iyang kalaban. Murag na kuan to si katong bai. Kay bali intruder lang si kuan si Jack, no, sa ilang kanang relasyon, no, pero wala may gugmagod si Rose ato ang laki, no, nga na sa nabuya ba sa iya, no, so you cannot force, no, it's no longer love o wala po diha ang gugma, no, wala diha ang gugma sa ihang karelasyon kay napugos ra lagi, no? Unya kung wala ang gugma di maningkamot mo na siya makasibat, di ba? No? Mao tong sa Titanic nga nagdagan-dagan sila, no? So napay dugang ipabasa diri Matthew 22:37, Deuteronomy 6:4-5 ay mao ni ang kuan kay TLG lagi, no, mao siyang love God with all your heart, no. Matthew 22:37 KJV, just said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Umaw na, no? Nga higugmaon nimo ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing, imong kalag o sa imong hunahuna. There's Deuteronomy, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with thine heart, with thy soul, and with all thy might. O katong might sa kusog po na siya, no? So gi-update lang sa New Testament, no? Ang paghigugma sa Ginoo, kasing-kasing kina kanang katauhan, no, kay soul mao man na siya, no, imong kalag, imong pagkatao, imuhang in person, no, as soul, no, o niya imong hunahuna, panghunahuna, di ba, nga you cannot forget God, di ba, sa imong hunahuna. O ya dito sa Deuteronomy sa imong kusog, no, apel mo siya higugmaon. So mo to ang tudlo niya, no, nga teach about really free will. So kadtong gi tudlo nga higugmaon siya, wala mahinuntoy you must love kanang pag kuan gid ba, mabasa ni mo diri ang encourage, command you, no, I command you to love God, no. Jesus said ra gid diri, no, wa siya Jesus mandate, di ba? Jesus proclaim, di ba? So wala na siya kanang
mandato di kalabra di kuan, no, ang paghigugma sa Ginoo wala gid niya gi pwersa ang tao bisin sa pagbutang niya sa words, wala, dili siya kanang command nga pareha sa kuan ba, duty of man, no, katong ato ang sa Ecclesiastes ba to or sa Ezekiel, no, wala na diya gipa-emphasize nga ang duty of man to love God, diba, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Bugat nga paghigugma pero free will, no, wala siya ga kanang naay kalambigit, no, nga silutan kaniya kung di ka mahigugma sa iya, ha, di ba? Sa kana kibali nga paragraph nga gihatag, no, nga igugmaon siya, so mao na nga naa ang free will sa paghatag niya na nga paghigugma, no. The greatest commandment to love God provides evidence that God does not want everyone to love Him. However, not everyone does love God. Why then does God simply not make anyone love Him? Again, that is because love. To be loved must be freely given. Diba? Kanang gugma, no? Freely given. Nato gipakita nga senaryo sa kuano, video sa Reels nga sa kairing yang mama magihatag ibalito niyang iyang anak sa moalaga sa iyang kanang iring, no? Mo action siya glakaw yang iring mo gukod pud sa iyang mama pero makasabot man lagi ito, no, kayong action na maglakaw tong mama anya na ito'y kuan na ay tao nga mo atiman kibali sa iyang anak, no, so inana, no, na ay freely given, no, kung adunay paghigugma. So mao to, no, nga freely given, must be freely given. Sunod na pa teksto dere. Hebrews 6:17, 18, and Titus 1:2. What do the text tell us about? Babasahon yung kakay wala niya gihatag ang sulod. Hebrews 6 verse 17 ug 18, wherein God, willing more abundantly to shew unto her promise an immutability of His counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have played or refused to lay hold upon the hope it before us. Diba impossible to lie, no? Kato ganing naaibuhaton ng Ginoo sa kanang Sodoma Gomora. Nabala ka ganito nga, di ba na kung ipahibawon si Abraham sa mahitabo sa kanang Sodoma Gomora, no? Mao to nga kukabildo sila, no, sa mahitabo sa Sodoma Gomora kay basing mapasama siya, no? Pero grabing hangyo ni Abraham ato wa magid, no, nasunog yun hinoon ang Sodoma Gomora, no, pero mo to nga dili niya ililong, no.
Sa Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promise before the world again. Amo nang mga pasantop diha no nga Ginoo dili siya mag lie. O sige, tunan nato ng lie. Dili kita kang teacher mate. Aha na managan ng lie karon. Lie mean Meta. Kaya di ko na makalay si God. Oh, gitudlo na ni Teacher Meta. A lie is a false statement, a deliberate attempt to deceive someone by providing incorrect or misleading information. Sumona ang lie, no? So wala gibakak sa pulong sa Diyos. It is a statement that is known to be false by the person making it, and it's intended to manipulate or deceive others. Lie can take many forms. Naay mga many forms sa lie, including false statement, making a statement that is not true, such as saying, I didn't do it. Diba? Lie na siya, I didn't do it, when you actually did. Diba? Kanang gibuhat nimo pero may ka nga, wa ko nagbuhat ana. Lie. Napoy omission. Leaving out of important information or details, create a false impression. Omission na po di ay na siya, no? Tanawa lagi ng lie lagi. Kaya ng mga important information, details, no? O niya, makakreate og kanang false impression. Exaggeration. So na-exaggeration po, no? Stretching the truth or making something seem more important or significant than it really is. Lie gihapon na exaggeration, no? Nga imuhang gi-stretching ang truth, no? So no, denial. Denial, no? Kadto si Pedro, denial. Denying something that is true, such as saying, I don't know when you actually do. So denial gihapon, ano? Misrepresentation. Presenting false or misleading information as true, such as pretending to be someone you're not. Na ay misrepresentation. Muna kasagaran babagan sa tuag yung mga officialis, di ba? Official company, no? Di ba, sa mga hatag-hatag lang sa dissemination sa ilang information, no? Nga walay klarong sources, di ba? Katatong gikuan nga buan ang akip sources magid nato to ato ang kumilik, no? Mangutana na lang mos kumilik sakto ba to, no? Kay para di siya misrepresentation, no? So napa, lies can be told for a variety of reason, including ang mga reason to avoid punishment or consequences. Mo na siyang rason nga makalay ka, no? To gain an advantage or benefit. Apil po na, no? Tugod sa imong pagpamakak, no? Makakuan ka benefits. To protect oneself or others. Kana, protektahan ng mga other person. To manipulate or control others. To maintain a secret or hide the truth.
Sumunod na lie. However, lies can have serious consequences, including ano ay consequences sa lie, no? Including damaging relationship and trust, causing harm or injury to others, leading to a feeling of guilt, shame, and anxiety, underlying credibility and reputation, creating a sense of unease and uncertainty. O maunang mga consequences nga mahimo sa lie, no? It is generally considered important to be honest and truthful in our interaction with others, as honesty builds trust, respect, and a strong relationship. Oy, napay tambag diri nga banglas, no? Pero mao to tong nakuan sa lie, no? Nga false statement na ay omission, exaggeration, denial, and misrepresentation. Mao na siya ang lie. God cannot lie. According to Numbers 23:19, God is not man that he should lie. God never lies. Titus 1:2. God always kept his word and never break a promise. Sa Hebrews 6:17, accordingly, if God has promised or committed himself to something, his future action is morally limited by the promise. O kana nga word ang gigamit no nga moral nila Pastor Pido, no? This means that insofar as God in most cases grant creatures and freedom to choose otherwise what God prefers, it is not up to God what human choose. If God has committed himself to granting creatures free will, human possess the ability to exercise their freedom in ways that what go against God's ideal desire. Tragically, many people do exercise their freedom in this way, and accordingly, there are many things that occur that God wishes did not, but that are not, strictly speaking, up to God. Conclusion question na kita mga classmate to finish the day. Ato palapon ang panahon. Ato ang high nga temperature gipausan man 30 degrees na lang. Always na to 22, cloudy atong kaulapan. Onya na kunoy ulan sa alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Ambot. Mabut-but na pod na kung wala. Ato ang wind situation. 8 km per hour, no? Ato ang light. Second lesson question. What have you done that you knew God didn't want you to do? Nakaunsa ko na imong gihimo, no? Nga ang Ginoo dili gusto niya na nga imong pagahimuon. What does this state us about the reality and possible frightful consequences of free will? Katong frightful of free will, no? Nga nakay nahimo nga mga sayop, mga dautan, no? Siguro sa kuan na siya, mga nakaraan nimo nga mga binuhatan, no? Nga nakay nahimo, nakapasubo kas Ginoo, nakapasubo kas tao, no? Didn't want you to do. Hindi niya ipabuhat, no? Pero unsay ato ang nakuha nga pagtulon ano
It's about the reality and possible frightful consequences of free will. O sa free will na ay mga consequences kay dili man gud siya always good, always right ang free will, no? Naaman siya ay bad hinuon imong pilion pag free will ka. Di ba? Kay mo nga ba na nga masarap ang bawal, di ba? Hello? Free will. Kaya ila pagkaon nila si kaon anang kuan. Makita nato sa kuan, makita nato sa kanang real sig kaon anang masarap nga bawal, no? Ipinagpabawal nga pagkaon, no? Pareha ra gid tang iba ug adan ani bising ipagpabawal kanon, no? Sa isyu ra gani na siya sa pagkaon, no? Wa gani na nag kuan ang sisitan nga gihinluan naman ang pagkaon, no? Ang himo nga rason ni sitan nga mabuka ang iyong mga mata, makasayod mo sa kanang kadto, no? Knowledge of good and evil, di ba? Pero wala siya ga kuan nga hinlo man ni mo atong kanon, di man ni hugaw, di ba? Pero karon nga nakuan gid gihapon ta, no? Mao na mahino atong gipang display diha, no? Nga hugaw sa mata sa Ginoo, no? Ang pagkaon ni anak nga gilabay niya sa tubig kadto ang mga baboy, no? Nga maoy gidaganan atong mga dautan nga espiritu katong legion, no? Nga amo tong mga kuan nga gusto ko mangyud napa sila masudlan. Pwede ra maguta tong managan ra sila, wala na sila sudlan, no? Pero nangita pag yun ka ng sudlan nila to ang mga mahugaw nga mga hayop, di ba? Hugaw sila, hugaw po ng ilang sudlan. O yeah, gipaambak pa nila, no? Kasayad po sila nga mag-compose sila sa ilang kagalingon, no? Nga hindi na sila magkalat-kalat ba kay kung munagan to sila sa bukid, no? Makabiktima to sila. O to ka nangampak sila ito as dagat, no? Or sa pangpang, no? Kay mo to ang gipasantop kay Ginoo, no? Nga mahugaw gito siya kay negosyo man gud tong baboy, no? Dili man to siya ipalabok, ilabok din mo ng baboy, no? Narabati kuan nawagan sa kuan sa mana inyong manok, di man na mo labok, di ba? Lo. Padulong man tas pagkaon, no? Kay padakoon nila para kuan mainasal, no? Pero kadto panahon ni Jesus Christ, di ba? Iya pag yung gi-update day, no? Nga dito ra man ta niya gihatag sa panahon ni Noe nga gi-identify na insay mahugaw, no? O ya panahon sa Isaiah nga magkadungan og pangasunog katong nagkaon sa baboy. Pero dili panahon gid kang Jesus Christ, ang baboy yaging gipanglabay, no? Kanto manggong mga dautan mo naglabay kay nanagan mapud siya dito as tubig, no? Pero mo na no nga makamao na kita mo adjust, no? Nga sa ato ang free will dili na to kontra ang Ginoo, di ba? Sa pagkaon, sa kasuguan,
sa iyahang mga tulumanon, kabalauran, di ba? Kaya nagi consequences sa free will, di ba? Frightful consequences no sa free will. Kanang nagkalisod atong kalibutan karon, no? Tungod man na sa misuse of free will, no? Ngagi gamit ni Eva. Di ba naklaro po nato tungko ano, pasantop sa ato ang satakna sa pagtuon. Yeah. God control everything, God connected what happened, pero ang free will po di ay gid nato, no? Duha na person to person di ay na siya, no? Nga di ani mo to basulon tong naligsan, kundi basulon to nimong nakaligis, di ba? Kay misuse of free will nga hubog siguro siya nga di man gikapadraybon og hubog violation baya na siya sa kuan kana driving policy, no? Pero ga drive gid ka, no? Bising kuan kanang katugon ka, pugson gid nimo mag-drive ka bising katugon ka, makatug ka, di ba? Misuse of free will gihapon, no? Makadisgrasya, madisgrasya kanang mo na ang mga dahilan, no, nga person to person ang ato ang mabasol sa mga aksidente, insidente, no? Pero kalamidad, di ba? Lisod natin pa daplin ang Ginoo, no? Pero kung mga inana, no, mga aksidente, insidente, mga kanang illness, sickness, sa ato na gid na po pagkagahig ulo, no? Kay diri man na sa ato man ang gipang pasulod sa ato ang lawas, no? Makuha nato o niya matakdan na po'y mga hereditary, no? So person to person ang basulon basta sa to moral, no? Na ay moral. Pero sa misuse of free will lang ato ang gipasantop, no, nga naay frightful nga consequences of free will. Mana ato naton ano sa to love God, di ba? Nga pagatunan nato nga mahigugma ta siya. Deuteronomy pa gaingon nga love the Lord thy God with all your heart and with all thy soul and with all thy might. Gi-update pa gid sa Ginoo, iha pa gid nang gipamulong. There in New Testament nga love God with all your heart and with all thy soul and with all thy mind, no? Ay nagkalain-lain na siya nga version sa ato ang gospel kibali nga box, gospel box, no, sa Matthew, Mark, Luke, John. Pero kana nga paghatag niya nga paghigugma free will lang pud na, no? Mao na nga naagid tay makita nga dasigid sila sa pag-alagad sa Ginoo, paghigugma sa Ginoo. Pero mas daghan tag makita nga wagi pakialam sa pagserbisyo sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo, kay sa iyang paghatag nga bisa paghigugmaon pa siya libo kasing-kasing, wala man na siya nagmandate og pinugos nga paghatag niya nga teksto, no? Bisan pag ang 10 Commandments nga naay pinugos nga nakalambigit sa kinabuhi kamatayon, lapas-lapas gani na, di ba? Ambot ning mga tao labaw pa man is Ginoo. So mao ni ang atong pagtuon to love God, no? So ato na siyang tapuson. Magampo na kita sa ato ang pagpamalandong, no? Magampo kamo. Magampo kita.
Secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth. As in heaven, give us this day our daily bread. And forgive us our debt, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So to God be the glory, no? Thank you once again sa inyong pagpatalingog sa ato ang Bible study on lesson study on the words. Marathon lesson karon come yun we God I wigas sa hiptalo di lesson ka 7 part atong textualogy sa nato ka presentation. Presentation nato sa live ug ang ato ang day review, week review o year review. So dili na kita sa ato na kitang 4th week, second to the last week sa ato ang February, no? O ato gialayunan sa ato ang channel ang title nga Journey to Sanctuary and Salvation. Kang Brother J. Salcedo ba na siya, no? So mao ka na ato ang patalinghogan gabi-gabi. So antad sunod di kayo ng Diyos, sumaplayan kayo maidlas ng dalago ng Diyos.